To everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven. A time to be born, and a time to die. A time to plant, and a time to pluck up that which is planted. Patingatan ng plan. Ito yung mga panahon na na nagkakaroon tayo ng plan sa pilitang reunion. No? Pinaghalong mamungkot at masayang reunion. No? Bakit kaya, no? Kasi napipilitan na tayo Diba? Kung tao kasi wala na, hindi ko na makikita. Samantala kung may magpapabinyag, papakasal, inimbitahan ka, patadalang ka pa ng invitation, saka na lang, daming reason. No? So, hindi tayo nagre-reunion sa mga ganong sitwasyon lang. Saka lang tayo nagre-reunion sa pag may namatay na. Yung malungkot na reunion. Pero, hugutin ko ulit yung sinabi ni Pastor kahapon na pinaglilihi ka pa lang, ang hantungan mo ay kamatayan din. And that is a fact na talagang mamamatay tayo lahat. The question is, ready ka ba? Yun ang tanong. Kaya, tinanong niya kahapon, ready ka na ba? Hindi pa rin. Kasi natraffic tayo mamatay. No? Darating tayo sa mga punto talaga na yung terminal na yung mag-decide tayo ng Lord. Ito na ba? Pero kung talagang may deep faith tayo, hindi natin katatutan ng kamatayan. Kasi lumalabas lang kasi yung pagkatao natin na yung normal natin na nag-aalala tayo. Paano yung mga anak ko? Di ba? Tapos, pag marami kang pautang, paano mo pautang? Diba? Utang mo. Pero mas mahirap, pag namatay ka na, pag may sama ka pa ng loob, magahin mo yun. Pagdating mo kayo sa harapan ng San Pedro, may pagkain ka pa, balik ka doon. Swerte kang pinabalik ka. Di ba? Balik pa pa naman. O, kay Mama, totoo lahat yung sinabi ng mga abirat ko kahapon. Over-emphasis na yung kabaitan niya, kaya nag-collapse na lang si Mami sa kasinungan ng Chole. Ako naman, mabait talaga siya. Kasi, nothing to word can say. nanliligaw pala ako kay Kati, wala akong narinig sa kanya Di ba? Hindi. In reality, di ba? Karamihan sa buhay natin, sa mga joke, sino bang kontrabida? Di ba laging biyanan na babae? Bakit ang sasama ng mga biyanan na babae? Pero hindi naman sa akin. Ako din hindi. Oo. Kasi nung nanliligaw ako, wala naman akong naririnig. Pagka namamasyal ako sa Miranga, baka meron siyang background sa akin, kaya wala siyang pagkakunta sa akin. Dahil meron background din ako kabats ko si Skito sa high school. Kaya siguro, nahihiring-hiring niya kay Tito, mabait yan, pag-tulog. Diskarte. Ang nakita ko kay Mama, napakayaman. Napakayaman ng pag-ibig, pagmamahal, pasensya. Minsan nainis pa si Kati. Bibigyan ng alawas. Walang maiwan sa kanya. Bibigay pa rin sa mga apo. Mga paborito niyang apo. Ang fair ang mundo palaging may favoritism no? Kahit si Lord may favoritism. Hindi natin siya madedelay yan. Nakita ko kay Mama yung last days nung tinakbo namin si Kati. Strength. Grabe. Yan ako napabilib. Ang lakas ng kwan ng kalooban. Fighting spirit. Nung sinasabi ng doktor yung procedure, the first procedure, di mo makitaan lang, paano yan? Wala. Siguro,
ano siya, guided by the Holy Spirit. Yung paniniwala na siguro na talagang in-entrust niya lahat kay Lord na lahat ka nunod. Yun ang nakita ko sa kanya eh. Pero, ano rin, unknowingly na the hand of God ay nagtatrabaho sa mga from that time hanggang sa huling araw dahil nung itinakbo namin siya sa FEU, may ilang oras lang sabi ng doktor, takbo nyo na sa heart center. Tapos yung doktor doon, tsaka yung pupuntan dito, may link sila. Kaya parang hindi kami nahirapan na, alam mo naman, ang heart center, government yun. Alam na natin yung kalakaran sa Pilipinas. Kung hindi ka kamag-anak ni Mayo, kung hindi ka congressman, maraming red tape, di ba? So, hindi namin na-expect yun. Na talaga ganun. Dahil yung link ng doktor, saka ito, protege niya kasi. So, mabilis lang yung pagtanggap sa kanya. Dahil na yung sitwasyon niya, ako tinatanggap ko na talagang si Lord pa rin yung may kalagyan dahil yung blockage ng veins and arteries niya, kung sa ulo pumunta, tapos na usapan. Nagpaalam siya. So, mabuti sa paa. In short, the first night, nagkaroon siya ng operation. Pagkatapos ng operation, maganda yung initial result. Dahil natanggal nga. Binidyo pa ng doktor eh. Nakikita-kita mo yung mukha. Di, kampante na kami. Thank you Lord. Uwi na kami ni Kate. Balik kami kinabukasan. Sad news na naman si doktor. Dahil yung ina-expect nila na yung progression nung pagkatapos ng first operation, improvement na sana eh. Hindi pala. Mas lalo na-trigger, lumala pa yung blockage. So namatay yung lower part. Hindi pwedeng pabayaan kasi magpo-poison siya. Solusyonan natin yan sa amin dito. The only solution is putulin natin yung paa. So sabi naman sa kanya, in her presence, sinasabi ng doktor, gagaling ng mga doktor dyan, gagaling din mag-explain. At isa pa, ang babait ng mga doktor na nag-attend. Mabait. Napaka-down to earth ng mga doktor na nag-attend sa kanya, dalawang doktor. So yun ka naman, ang solusyon, putulin. Ganun din, wala pa rin awal si mama. Alam mo problema niya lang nung bago putulin yung paa. Paano yung isang paa ko? Ang concern niya, saan dadalhin yung yung matatanggal na paa. Ayun lang yung plan niya. Yung nag-concern niya noon. Dahil kami, tuliro na rin kami. Kung saan-saan na lang kami natutulog doon sa hiya. Yung bawal na bawal matulog doon, naka-display kami doon di cafe. This oras, paglabas ng doktor, sinigawan ko, bawal matulog dyan. Aking mga gawa, pagod na kami. So the following day, yun na yung kwan eh. Yung laser roll ng guard. Halos every 2 hours, umiikot na para titignan ng